Lang sa, hindi lang naman ito, lang naman. Okay, ang verse natin ay matatagpuan sa Acts chapter 5 verse 29. Sabi sa New International Version, we must obey God rather than men. Ewan ko kung nakasulat yung Tagalog version. Sa Tagalog version naman ng Magandang Balita Biblia, ang Diyos ang dapat namin sundin, hindi ang tao. Bawat ang patuloy sa ating mensahe, nalimutan tayo na kayo. Mga banal sa langit, muli kayo nagpupuli ng kasalaman sa inyong kastihan, muli ang taas natin Diyos ng Kapal. Diyos ng Katina, Diyos ng Sovereign, Almighty, ng Diyos sa ating Pare. Kaya maraming salamat po sa araw nito. Pinipod ko kami ng mga sakit sa Spirit of Tuhanan. Maraming salamat sa Holy Spirit, mga sa prayers, sa kalitasan. Tunay ka na po, wala sa aming buhay, wala kayong magagawa. Kaya maraming salamat sa biyaya na ang sa amin. At sa oras nito, tinatas ng pagtitipon na kayo mga muna ng bawat sa amin, mga kapatiran, na maintindihan nila mabuti ang mga dalang salita namin tatalakayin, magamit sa pang-araw-araw ng pamumuhay. Kami din sa aking sarili, natulungan mo niya po ng simplahan, dahil sa sarili kaya mga kayong magagawa, kailangan namin tuloy ng gabay, sa sa amin sa araw na ito, at sa aming pagtitigong sa araw na ito, naaway niyo pala ng may taas ng Spirit. Amen. Pwede tayong mabuhay. So, kahit na ang ating text sa hapon ito na kumulita, we hope to obey God. Ano yung sabihin ko, obey? Indicates yung duty natin, yung responsibility natin, bilang sa kulay naman namin sa tayo. Obeying our parents is our responsibility bilang mga anak. Obeying our leaders is necessary for the good of every citizen. And obeying the pastors and deacons for the betterment of our service. And obeying God must be our priorities in life to achieve His blessings. Dahil sinasabi na obedience is better than sacrifice. So, in what way do we obey God? So, marami tayong dapat na gawin kung paano natin sundin ang Panginoon. Number one, ang palagayin natin is offer praises to God. So sa buhay natin, bilang sa tuloy ang mananampalataya, so nakakalahati na tayo sa isang taon, July, mamaya, August na naman. And our obligation bilang Christian is to obey God. Amen? Ang pagpupuri sa Panginoon ay malawak. Ibig sabihin, maraming bagay ang dapat natin gawin. Pag-gising sa lang sa umaga, dito magsisimula ang ating pagpupuri sa Panginoon at patuloy ito na gagawin natin habang lumilipas ang panahon. Pero ang tanong na, ito ba talaga ginagawa natin? Pag-gising natin sa umaga, pagpupuri tayo sa Panginoon o mas unahin natin yung mga cellphone natin? Ha? Talaga gano'n. Parang ngayon, hindi tayo yung Panginoon yung number one, kundi ang number one sa atin ay yung mga cellphone natin. So pag-gising natin sa umaga, pasalamatan natin ang pagbubuhay na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pag-gising, pagbaga ng hindi pagtulog. Salamatan natin sa Panginoon ang pag-ingat niya, pagpunta at pag-uwi galing sa ating mga trabaho. Salamatan natin ang Panginoon sa pagkasanakayan natin ang ating tungkulin sa ating mga trabaho, sa ating tungkulin natin, isang tuloy na pananampalataya. Salamatan natin ng Panginoon na pera nakita natin. Pero kung konti ang nakita natin, nagpapasalamat na tayo sa Panginoon. Konti o marami, salamatan pa natin ang Panginoon. Sa mga biyaya na tatanggap ba natin, pinapasalamatan ba natin ang Panginoon? O kapag pinasagot ng Panginoon mga prayers natin, nakalimutan natin magpasalamat sa Panginoon. So hindi dapat gano'n, dapat patuloy pa rin tayo nagbibigay ng papuri sa Panginoon. Mga biyaya na tatanggap natin araw-araw. So, minsan hindi natin nakalain na marami pa ng biyaya na pinagkaloob sa Panginoon sa atin na hindi natin i-expect na mangyayari sa ating buhay. Salamatan natin sa Panginoon sa mahimbing na pagtulog natin sa gabi, di ba? Kung minsan hindi tayo nakakatulog kung minsan hindi na nag-iising yung iba. Kaya salamatan natin ang Panginoon. Alam niyo, sa aking buhay, may mga application ng cellphone nung pababasa na makatulog ka daw ng mahimbing kapag maglaro ka. Katulad yung Bible word, nakakatulog yun. Parang fresh yung isipan natin,
may mga puzzle doon na sasagutin mo at may mga laro na dapat mong gawin. Kaya sabi niya, you must have to play 30 times, 30 minutes a night bago matutay para mahimbing yung tulog mo. Subukan ninyo kung tama o hindi. Dahil yan ang sinasabi sa cellphone eh. Kaya, lahat ng mga simpleng bagay, kahit yung mga kritiko na bagay, dapat purihin natin ang Panginoon palagi sa ating buhay. Amen? Dahil we ought to obey God. Mas natin sundin o mag-obey sa Panginoon kaysa sa mga kapwa natin tao dito sa ibang mundo. Sinasabi sa awit chapter 50 verse 14, ihandog ninyo sa Diyos ang inyong pasasalamat. Ang pangakong handog ay ito pa rin ninyong lahat. So sabi dito na lahat ng Kristiyano ay handog natin ating sarili. Sinasabi sa Romans chapter 12 verse 1, verse 2. So doon sinasabi na ihandog natin ating sarili sa Panginoon. At ang pangakong handog ay ito pa rin ninyong lahat. And then, sinasabi dito na kapag mangako tayo sa Panginoon, siguro gawin natin, natutuparin natin lahat ng mga pangako natin. Mas mahirap na lang na hindi tayo mangako kasi hindi natin tutuparin ang mga pangako natin. Dahil sabi nila, promises are made to be broken. So, depende na sa tao na yun. Dahil, kung talagang Kristiyano ka, kung talagang anak ka ng Diyos, so, makukonsensya ka naman na hindi mo nagagampanan yung tungkulin mo na sundin ang kanyang pinag-uus sa atin. So, in general, maraming bagay na pinag-uus ng Panginoon dapat sundin natin siya. Dahil ang punto dito na sinasabi dito, na kapag nangako tayo sa Diyos, ay dapat tutuparin natin. Kadalasan, ang mga pangako natin sa Panginoon, ay bali walang halagasan sa ating buhay. Alam niyo, mas mainam na lang na hindi kayo mangako. Dahil hindi nalulugod ang Diyos sa atin kung hindi natin tinutupad ang ating mga pangako. Amen? Walang nag-amen. Ano? Oo, inaantok pa kayo. Malaki naman ako. Pinapatawa na kayo para hindi kayo antukin. Ganun talaga. Some Christians are ready to give honor to other people but fail to give it to God. Kung titignan natin, ito ang talagang nangyayari sa ating buhay, lalo-lalo kapag ayaw nila ang isang tao. Kung isang tao ay sikat, handa silang magbigay ng respeto sa tao yun. Maaari sasabihin natin na maunawan ng Diyos, ngunit sa punto ito, hindi dapat nasisipan natin. Dapat sa lahat ng tao, igalang natin sila. Mayaman man o mahirap, so lahat ng tayo ay hindi lang ng Panginoon. Mayaman man, mahirap man. Hindi man nakagawin ang kagaya kung ano problema yun. Basta, bigyan natin ng pagsamba at respeto natin sa Panginoon. Dahil hindi natin, sa hindi natin pagsunod sa mga pangako natin, sigurado na narunod ang Diyos at maaaring maparusahan niya tayo. Gusto niyo ba maparusahan? Hindi rin. Kaya dapat sumunod tayo kung anong sinasabi ng Panginoon sa atin. Maaaring hindi niya sinasagot ang mga kahilingan natin. Kaya, kapag gusto natin na dinggin ng Panginoon ang mga priorities natin, mas mainam na hindi lang tayo mangako. Dahil kung minsan, mga biyaya ng Panginoon, it comes at the right time, at the right moment. Kung minsan, gusto natin, pag meron tayo hingin sa Panginoon, ibibigay nga natin kasagutan eh. Pero, hindi nyo napapansin, may positive man o negative yung binibigyan ng Panginoon, may sagot pa rin yun eh. Kung bibigyan niya tayo ng oo, so pupunan talaga. Kung hindi, sabi niya, maghintay ka. Hindi pa panahon, sabi ng Panginoon. Kaya, let's be patient na maghintay sa ating Panginoon. So, kung mga pangako natin ay medyo hindi natin sinusunod sa nagtataraw, naway sa pamamagitan ng mensahe ito, ibibigay kalkas ng bawat isa na kapag nangako tayo sa Panginoon, ay dapat sundin natin siya. Araw-araw sa ating buhay, isang tulong natin sa tayo. Amen. We obey God. When we thank Him, God is worthy of our praise. We can never praise Him sufficiently. Alam niyo mga kapatid, one way to obey Him is means pasalamatan natin ang Panginoon. Amen. God is worthy to all our praises.
to Him because of His kindness to everyone of us. So kung titignan natin ang kabutihan ng Panginoon, maraming bagay ang masasabi natin na mabuti ng Panginoon. Katulad ng Sister Timothy, Sister Eileen, sabi niya, napakabuti talaga ng Panginoon. Hindi natin pababayaan, iwanan mo sa atin. Basta magtiwala tayo sa Kanya, Diyos ang tulong niya tayo sa lahat ng problema na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. We cannot praise Him sufficiently without thanking Him in every aspect of our lives. Kaya, hindi natin mabigyan ng papuri ang Panginoon kung hindi tayo masasalamatan lahat na ginawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Whether tulog ka, dapat patuloy pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon. Amen. Sinasabi ang author ng awit, Psalm chapter 34 verse 1, si Yahweh ay aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. So, anong sabi niya dito? Continuous yung pagpupuri natin sa Panginoon. Sabi niya dito, sa pasasalamat di ako titigil. So, 24/7, 24 hours a day. Hindi po na yung time pa lang. Huwag kayo titigil na magpasalamat sa Panginoon sa kanyang pagkiyan sa atin. Pero ang tanong na, pinapasalamatan ba natin palagi ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin? Maaari pasalamatan natin kung meron tayong makukuha ng biyaya. Pero paano na kung problema ang bibigyan sa atin? Nandun pa rin ang pasasalamat natin sa kanya. So dapat gano'n, kapatid. So yung mga pensionato na katulad ko, si brother, ano basta, brother, sino pa nagpe-pension dito? Wala ba? Si brother Brother? Oo, sorry. So paano anong pension niyo? Bigkaya ba o ano? Kasi yung mga katulad ko, may 14 month pa kami, kaya malaking biyaya yun. Hindi lang 13, meron pa kami 14 month. Kaya malaking pasasalamat sa Panginoon yan. Kaya kapag December, 13 month ang makukuha ninyo. Kapag July naman, 14 month naman. Hinihintay ko lang may 15 month pero wala na niya. Kaya sabi ko, dahil vacation na ako, ayaw ko magtrabaho, sabi ng asawa ko, mag-repose ka na, kumakain naman tayo, sabi niya sa akin. Dahil marami kong part-time sa summer, pero tinanggihan ko na lang. Dahil katawan natin humihina naman Sino ba hindi mahina sa inyo? Alam niyo, matandaan ako, sa November, 71 years old na ako. Halata na ako. Kaya lahat ng bagay, palagi natin purihin ng Panginoon. Kasi, mga Italiano nila maniwala na 71 ko na sa November Dahil ang tingin nila, yung buhok ko, wala pang tina yun, hindi pa rin. Kaya sabi ko, biyaya pa rin yun. Kasi kapag magpatina ka, pastor, sabi niyo, huwag na lang, bilhin ko na lang pagkain namin, sayang naman Dahil hindi ko discourage yung mga nagtitinan. Hanggang kaya nyo, okay lang. Pero, ang side effect yun, yung mata ninyo maapektuhan. Ano gusto nyo? May side effect o walang effect? May effect pero walang side effect. Kaya, palagi natin pinupuri ng Panginoon. Sabi niya dito, lagi, ito ang isipin natin, mga kapatid, na lagi natin pasalamatan ng Panginoon sa lahat na ginawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Number 2 na tayo para mas mabilis. No? Believe the promises of God. Huwag yung magalala talaga ito ng normal na prinsipyo. 45 years na nila. Ha? Ikaw na ako kakanin. Hindi, ganyan lang normal sa akin Magmamadala rin, hindi ganun talaga marami yung iba na Sabi nila kanina, Pastor, gawin mo lang 30 minutes dahil meron tayong pupuntahan na birthday sa atin. Hindi, nakaprogram na yung prinsipyo ko. Meron na tayong pupuntahan na wala. Ganun pa rin ang prinsipyo sabi ko sa kanila. Kaya walang problema yun. Okay? Believe the promises of God. Kapag nasa mabuting kalagayan tayo, madali rin natin maniwala sa mga pangako ng Diyos, lalo-lalo kapag sinagot ng Diyos ang mga panalangin natin. Ito si Brother John, sabi niya doon, gusto din ang siyunan yung anak. Ilang taon ba nakalipas, brother? 3 o 4? 3 o 4 naghintay. Yung papers na, 5, kunti lang yun. Diba? Parang kahapon lang yun. Kaya, kapag humingi tayo ng pabore sa Panginoon, isipin nyo, napakabuti ng Panginoon.
maniwala kayo sa kanyang pangako na hindi na ipabayaan iwanan. Alam niyo, nung nag-file ako ng study sa Italiano, 7 years kami naghintay. Dahil lockdown noon, walang nangyari. Ilang taon nag-lockdown ba yan? Hindi na lang natapos na. Sabi ko, nagtanong ako, sabi nila 2 years na, umabot naman 7 years. Sabi ko, nagtanong ako sa prefectura. Wala ko sa pera na recorda yung citadinanza. So sa ikot citadinanza, sabi ko, lantos ko sa ano, sabi ko sa akin yung mga ko. Pero ano naman na-receive na email? Habang may yung audit, recorda mo yung, dyan, di ba ito po eh, sabi nila. Kaya, mabuti ang Panginoon talaga. Kapag tayo sa ating mga request sa Kanya, tuto pa rin niya ang mga pangako niya sa atin. Dahil kapag hindi, walang kasagutan ang mga request natin, nagdududa tayo at masasabi natin na hindi tayo mahal ng Panginoon. Pero nagkamali tayo. Kapag nagbigay ng Panginoon ng biyaya, rightly timing, darating ang biyaya ng bigay ng Panginoon. Walang delay, walang basta, it will arrive exactly kung ano ang will ng Panginoon sa atin. Amen. Hebrew 11:33, dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Excuse me. Alam niyo mga kapatid, ang Israelita, na sila ang pinili ng Diyos, na nananalig sila sa Kanya. Alam natin na Israelites are talagang special people. They are chosen people na hinirang ng Panginoon. Kahit marami silang pagkukulang, kahit marami silang ginawang kasalanan, mahal ang mga mga Israelita. Katulad din sa atin, lahat ng Kristiyano na tumagal sa Kanya, lahat tayo ay ginagawa nagpapala ng Panginoon. Iba yung treatment niya sa atin at iba rin ang treatment na sa hindi nakakilala sa Panginoon. Ang mga Israelita, sumunod sila sa Diyos at nakapagdilag dakilang gawa ng Diyos sa kanila. Kaya sa buhay natin, napakahalaga ang paniniwala natin sa mga pangako ng Diyos. Ang kanyang mga pangako ay maaasahan natin palagi. Kaya dapat napaniwalaan natin ang kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Amen. Ano ba ang pangako ng Diyos na hindi nyo pa nakakaptan sa inyong buhay, mga kapatid? Ano ba? Na hindi nyo pa nararamdaman. Baka yung buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay na walang hanggan, kapag kukunin tayo ng Panginoon, makakapiling natin siya. Pero dapat mamatay muna tayo. Sino gustong mauna? Kaya? Yung mga maraming problema, tayo kan mauna. Malakas na ito, kahit pensionado ako. Sabi ko, yung resulta yung analysis ko, all clear. Wala akong makita ng X. Parang hindi ako maniwala noon eh. Pero perfecto sabi yung medico sa akin eh. Sana ako ano. Saka talaga gusto ko talaga magpa-check up. 2 times a year ko nagpapa-analysis. Baka hindi nyo pa nasubukan. Lalabas lahat mga sakit yung kung subukan ninyo. Pero, ano ko, basta naging, yung, alam ko alagaan yung katawan mo, magiging apusto yun. Pero pag inapos mo, mamaya, pagpa-x-ray ka o yung clear moments na dapat alagahan natin ang katawan natin mga kapatid. Amen. Sa ating buhay mga kapatid, napahalaga ang paniniwala natin sa mga pangako ng Diyos. Ang kanyang mga pangako ay masahan natin palagi, kaya dapat napaniwalaan natin ang kanyang mga pangako. So yung mga Israelita, bagamat matagal na silang nag-travel na punta sa Promised Land, it took them 40 years na tumawid sa Promised Land, pero mahabang panahon yun, pero mapatintay ang Israelita. Dahil sila ay talagang pinili ng Panginoon para sa sila tatag-itulas sa kanilang Promised Land. Sa buhay natin, many Christians fail to exercise faith in the promises. If they read them, they fail to remember and recall them. So,
Kung mababasa natin ang Biblia, napakaraming pangako ng Diyos sa atin. Importante ay sumunod sa kanyang mga sinasabi sa atin upang sa ganun, ang kanyang promises sa atin ay makakamtan natin sa buhay ng bawat isa sa atin. Sinasabi natin, mula nung tinanggap natin si Kristo bilang Lord and Savior sa ating buhay, mayroon tayong pananampalataya. Pero hindi natin nagagawa ang mga bagay na dapat natin gawin bilang sa tunay ng pananampalataya. Kung binabasa yun ng Biblia, ayaw ko lang kung binabasa niyo talaga. Sino ba nagbabasa ng Biblia honestly? Isa. Okay lang, isa. Dalawa. Alam niyo, sabi ni Brother Sam sa atin, kung magbasa sa'yo ng Biblia, almeno 1 hour ka magbasa, kaya ba yung 1 hour? O pagod na kayo sa inyong mga trabaho? Alam niyo, ang sikret ng pagbabasa ng Biblia, pagkatapos ka kumain, magbasa ka muna bago ka mag-Facebook, bago, kahit ang mga susunod na gawin mo, para magampanan mo yung pagbabasa mo ng Biblia. Ganun ang ginagawa ko, honestly speaking. Hindi ako matutulog na hindi ako magbasa ng Biblia. Meron pa akong panahon na mag-research mga awit bago eh. Meron pang panahon na maglaro sa mga laro ng cellphone. Kaya yung oras ko, na-divide talaga yun. Kaya dapat magaling tayo ng mga adjust mga oras natin. Baka yung pagtatrabaho ninyo, hindi pa magkasi yung 24 oras pagtatrabaho, ano? Baka naman yata gano'n, no? Sino pa may pag-umaga? Lahat. Sino pa may paghapon? Sino pa may paggabi? Oh. Walang problema yun. Basta, gampanan nyo lang yung tungkulin ninyo. Dahil nandito sa abroad eh, para kumita, di ba? Dahil sa Pilipinas, mahirap tayo lahat yun. Kaya yung main reason kung tayo nag-abroad is to gain more experience faster, di ba? Kaya kung may pagkakataon na magtrabaho tayo hanggang kayang katawan natin. Pero huwag natin kaliligtaan na dapat purihin, pasalamatan natin ang Panginoon at maniwala sa mga pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Sa Biblia, mababasa natin ang mga pangako ng Diyos. Pero, hindi naman natin binabasa ng Biblia. Kaya hindi din natin maalala ang sinasabi ng Biblia sa atin. Dahil nung naalala ko na nagsunod tayo sa discipleship, nag-aaral tayo. So, lahat nag-aaral noon. Dahil sabi ko noon, kapag punta ko sa Palermo, ang assignment nila, pinag-represent ko sila ng New Testament. Kaya kaya pa yung New Testament, hindi na. Bilang, sa pagbabalik ko, wala kayo tatanungin kayo sa New Testament, kaya mag-read kayo. Kaya, ang tanong na, nag-aaral pa tayo talaga ng Biblia, huwag tayo panahon dahil sa trabaho natin, dahil sa social media, na yan lang susunod dito ngayon. Kaya dapat, meron tayong panahon palagi magbasa sa kanya. Peter and other apostles believed and practiced the words of Christ gave them. So yung mga apostoles, nung wala si Yesu Cristo, sila ang nagpatuloy sa gawain ng Panginoon, naniwala sila, and ginawa nila, nag-practice sila, at inayag ang salita ng Panginoon. Kaya dito, nagsisimula ng Kristyanismo nung nawala na si Yesu Cristo. Pinagpatuloy niya ang kanilang ginawa habang nabubuhay ating Panginoon si Cristo. Ang mga apostoles sinabi dito, they cease not to teach and preach Jesus Christ. So, ang mga apostoles, hindi sila dito na nagturo ang naghayag ng salita ng Panginoon. Kaya sila tinawag talaga dahil sila ay sumusunod sa ating Panginoon si Cristo. Sa Acts 5:42, sinasabi, at araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. So, ang mga apostoles noon, mga kapatid, ang kanilang pagtuturo noon ay binabalaan niya ang kanyang mga disipulo na magbata sila para sa Kanya. Sabi ni Jesus sa kanila, iharap kayo sa hukuman at hampasin ang sinagoga. Ngunit, itininabi ni Jesus, ang mga pagbabata para sa Kanya ay tatanggap ng masaganang paggantimpala. Mapalad kayo kung dahil sa akin ay hamaki kayo ng mga tao, usigin at pagbikaan. Di iba't ibang masakit na salita
napawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalang pagkatalagay ng ipalang ni Diyos sa langit. So, kahit sa panahon natin ngayon mga kapatid, nung alam nila na naging Kristiyano na tayo, marami ng tao na nagpumupunta sa atin. Maraming tao na naman sa atin, kaya sabi nila, naging balira na, naging born again ka na, maraming babago sa inyong buhay. Kung kaya natin sila, dahil si Kristo, ganun din nangyari sa kanya noon. Naman sila si Kristo, pero hindi huminto kung pinagpatuloy lang sa kanyang tungkulin. Dito si Pablo Mundo. Dahil ang mga Kristiyano, yung mga apostoles, ang pinanghahawakan nila ay ang pangako ng Diyos mula sa simula pa hanggang ngayon. Yan ang pinanghahawakan ng bawat pananampalataya na ang mga pangako ng Panginoon ay palaging tutuparin niya sa buong bawat isa sa atin. Amen? In order to obey God, we must believe His promises. They were written for our learning that we through patience and conform to the Scriptures may have hope. At sinasabi sa Romans chapter 15 verse 4, ano man nasa kasulatan, doon pag una ay nasusulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan natin. So kung titignan natin si Apostol Pablo, bakit madalas sumipi si Pablo sa kasulatan ng Lumang Tipan sapagkat ginawa ng kasulatan para tingnan natin. Pabalasan natin sa Lumang Tipan sa Old Testament ang kasaysayan ng mga tao tulad ni Abraham, Moses, David. Kayo din ang mga hula ng propeta katulad ni Isaiah, Jeremiah. Kung magkagayon, natutuhan natin mula sa kanilang karanasan kung paano tayo mapanatili. Gayon din naman dahil sa kanilang halimbawa, lumalakas ng ating loob at nagkaroon tayo ng pag-asa. So sa kanilang ginawang example sa kanilang buhay, doon natin matutuhan na dapat maniwala tayo sa pangako ng Panginoon sa atin. Kung maalala si Abraham, sabi niya, matanda na siya, pero wala pa rin siya anak. Pero pangako ng Panginoon sa kanya, ikaw ay magiging ama ng sanlibutan. Eh paano mangyari yung Panginoon? Matanda na po, wala pa akong anak. Kung paano ba, bibigay ko sa iyo sa atin. Kahit matanda na siya, sa pangako ng Panginoon, nagpumat pa rin sa kanyang buhay. Lalo-lalo yung kanyang asawa, ang pag-anak, 91. Baka hindi ko, baka pwede pa kami anak yung 91 years na babae na yun. Di na. Palay natin. Walang imposible sa Panginoon. Malay mo. Baka mangyari. Kaya yung mga matanda na gusto pag may anak, wala po, hindi pa ko yan na. Paniwala tayo sa mirakulo, baka isa kayo na bibigyan ng Panginoon doon. Pero dapat meron tayong gawin. Kung wala nang gawin, hindi pa kumatan. Kaya patuloy lang tayo na magtiwala sa mga pangako ng Panginoon sa buong bawat isa sa atin. Amen. Kanina, stress kanina, no? Malapit na. Enjoy the peace of God. Every Christian, ano man ang kalagayan natin, we ought to enjoy the peace of God. Alam niyo, yung mga kabalisahan, mga problema na nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, ito yung mga sandata ni Satanas. Ginagawa niya lahat yun para humina tayo sa ating pananampalataya. Ngunit, ang kapayapaan na Diyos na meron sa atin ay natatanggol lang natin kay Kristo Jesus. Kung wala si Kristo sa ating buhay, hindi mananahan ng Espiritu Santo sa atin. At kung walang Espiritu sa ating buhay, wala rin kapayapaan ng bawat isa sa atin. Our world is filled with hatred, strife, and even of many kinds. He uses people sexually and successfully seek for peace. Alam niyo mga kapatid, ang nangyayari na ng problema, patayan dito, patayan doon, maraming klase ng evil, nangyayari. Lahat sila, gusto nila magkaroon ng kapayapaan sa kanilang buhay, pero hindi nila nakakanta nito dahil wala si Kristo sa kanilang buhay. Samantala sa atin, kahit katulong lang tayo, mag-release ng kubeta, meron tayong kapayapaan kung meron Kristo sa atin. Kaya sabi ng isang liputan, kung gusto magkapayapaan, dapat maging mayaman ka. Sabi niya.
maging sikat ka, o partner, etc. Pero, ang sinasabi ng Biblia, ayan ang sanlibutan sa kapayapaan, yan ay fake na kapayapaan yun. Ang kapayapaan lang ay matatanggap natin sa pamamagitan ni Kristo kung tinanggap natin siya bilang Lord and Savior sa ating buhay. Amen. Kaya, many Christians lack this also, they worry and fret instead of accepting Jesus Christ. So, sa ngayon, maraming Christian kahit Christian na tayo, wala tayong kapayapaan sa ating buhay. Bakit? Palagi tayong nag-worry. Palagi tayong nalulungkot. So, kapag meron tayong kapayapaan, alisin nyo lahat yun dahil ito ay sagabal na kapayapaan na meron sa atin. Importante, meron Kristo sa atin at meron tayong kapayapaan na hindi makukuha kahit kailan. Kaya, patuloy lang tayo na makamtan yung mga kapayapaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sinasabi, we please the Lord when we accept His grace. And Jesus said, sa John chapter 14, verse 27, sinasabi, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang ating kapayapaan ibibigay ko sa inyo. Hindi katulad ng ibibigay ng sanlibutan, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Alam niyo mga kapatid, ang kapayapaan ay isa sa pinakadakilang kaloob ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi ito katulad ng kapayapaan na dulot ng sanlibutan. Dahil ang kapayapaan na dulot ng sanlibutan ay nasasalig lang sa mga nagaganap na pangyayari. Ito ay fake na kapayapaan, hindi rin magtatagal. Ang kapayapaan ng sanlibutan, sabi dito, turugan lamang ito kung habang walang kaguluhan, kalungkutan, ulabanan sa kanilang buhay, ngunit biglang mawawala sa sandaling may dumating na pagsubok. Ganon ang kapayapaan na sinasabi ng sanlibutan. Ang kapayapaan ni Kristo ay spiritual na kapayapaan. Ito ay may kinalalaman sa ating kaugnayan sa Diyos. Ito ang panloob na kapayapaan na sa puso at isipan kahit dumating ang sunod-sunod na pagsubok, hindi mapapawi ang kapayapaan ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, dapat i-enjoy natin kung ano ang kapayapaan bigyan ng Panginoon sa atin. Kung kontento trabaho tayo, so makontento tayo. Kung malaki naman, makontento pa rin tayo. Pero yung matutulin natin, kung naliligtan, ibigay matutulin natin. Dahil sa pagbibigay natin, yung matutulin natin, nagkakaroon tayo ng mas higit na kapayapaan sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil kapag hindi natin tinutupad, something wrong, may question mark eh. Parang yung kapayapaan, hindi natin masyadong nakakuntan. Kaya dapat sundin natin ang Panginoon. We want to obey God rather than man. Sino ba sinusunod niyo sa buhay niyo? Ang Panginoon o yung mga asawa ninyo? Both. Sino mas lalo? Sige. Amen. Sana all ito. Masabi na sa mo, pag-uwi na sa bahay, sabi na sa mo sa lalaki, magbukas ka ng plato sa lalaki. Anong sundin mo? Hindi, magkakaroon muna ako. Baka sasabihin mo naman. Pero kang mga dahilan para hindi mo magawa. Pero ang mag-asawa dapat, it must be a give and take situation. Hindi lang yung babae na kukumato, yung lalaki na kukumato. Dapat talaga ay magkatulong talaga para mas maganda yung kasama natin. Bawat isa. Ang kapayapaan ay maaaring matatanggap natin sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Ito ay may ginagawa sa ating kaugnayan sa Diyos. So, ang kapayapaan na sinasabi dito, ito ay panloob ng kapayapaan na sa puso at isipan kahit matiging sunod-sunod na pagsubok, hindi mapapawi ang kapayapaan ng Kristo. Dahil ang kapayapaan ng Kristo ay isa sa pungan ng Espiritu Santo. Hanggang na sa atin ang Espiritu Santo, mananatili na sa atin ang kanyang bunga. Dahil dito sinasabi ni Jesus sa kanyang mga anak, hindi nyo kailangan pabalisan ni matakot. Saan man kayo pupunta, ano man ang mangyayari sa iyo, sa inyo ang kapayapaan ko, sabi ng Panginoon sa atin. Kasi,
Kung nagpapalisa kayo, kung natatakot kayo, so yung kapayapaan ni Kristo, hindi yung taglay yun. Dahil kapag taglay natin ang kapayapaan ng Diyos, hindi na tayo mababalisa. Daming bagay na mababalisa tayo, no? Nung kakainin ko bukas, mamaya. So, tatakot tayo. Pangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Alisin natin yun. Magtiwala tayo sa Panginoon at makamtan natin ang biyaya ng Panginoon, yung kapayapaan ng Diyos na ibigay niya sa atin. Amen. And number 4, yield. Yield to the purpose of God. Anong ibig sabihin yield? Magpasabit tayo sa Panginoon. To obey God, must have to submit kung ano ang plano ng obey ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Gustuhin man natin o hindi, dapat magpasabit tayo palagi sa pinag-utos ng Diyos sa atin. Alam ng Panginoon natin kung ano ang ikabubuti natin na kung minsan hindi natin maunawaan ang gusto na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Sinasabi sa Romans 6:30, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang anumang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, kasama kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling hinuhay at ihandog sa Kanya ang buo niyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. So sabi niya dito, pailalim tayo sa pangyarihan. Huwag ninyong pailalim ng pangyarihan ng kasalanan. Kundi dapat pasakot tayo sa Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan at katwiran. And many people do not yield to God's purpose. They are too consumed with selfish and personal goals. So sabi dito na, minsan, hindi natin nagpapasakot sa mga purpose ng Panginoon sa atin. Dahil maraming tao, maraming Kristiyano, they have a selfish motive kung ano ang gusto ng katawan nila, yung goals nila, yan ang sinusunod nila. Hindi lang nagpapasabit kung ano ang Panginoon, ang will ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya, sinasabi dito na dapat you must have to obey God rather than men. If we obey God, we must surrender, exchanging our desires for His purpose, our will for His will, and our way for His will. They are the best. So, ang isang Kristiyano, kung isusurrender natin ang ating buhay, ang ating mga desire, ang ating mga purpose, kung ano ang will ng Panginoon sa atin, kung ano ang way ng pamumuhay natin, ito yung best na pagsunod natin sa Panginoon. Upang sa ganun, ay makamtan natin yung kanyang sinabi na yield to the purpose or submit to the purpose of God sa buong bawat isa sa atin. Sa Hebrew chapter 5 verse 9, at nagpaganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Si Jesus ay ginawang ganap sa pamamagitan ng kanyang pagtitiis. Siya'y mas honorin sa lahat ng pagkakataon at hindi siya nagkasala. At dahil naging ganap ang dakilang saserdote na siya, maaari na siyang magbigay ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, naging simula si Jesus ay walang hanggang kaligtasan. Sa ganun ding paraan, sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya, makatakam tayo ng kaligtasan. Kaya yung pagsunod natin ay nababasa sa pagsunod natin sa Kanya, ang tayo sa kaligtasan. Si Jesus ang bukal ng kaligtasan ng lahat na sumusunod sa Kanya. Ng lahat na sumusunod tayo sa Kanya. Kapag sumusunod tayo sa Kanya, kapag sumusunod tayo sa Kanya, sumusunod natin kung ano ang will ng Panginoon sa atin. Gayon man kung walang pagsunod, wala rin tunay na pananampalataya. Para sa ating kaligtasan, sabay na kailangan ng pananampalataya at pagsunod. Hindi lang pwedeng mananampalataya, kaya hindi naman tayo sumusunod. Dahil hindi vice versa. Sumusunod naman tayo, kaya hindi natin mananampalataya. So kailangan sa Kristo, pananampalataya at pagsunod, they will go hand in hand para malubang po ang kalaman natin sa ating buhay sa ating mananampalataya. Dahil
Ano ang title ng text natin? We ought to obey God. Kaya dapat sundin natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon na dapat natin sundin sa buhay bawat isa sa atin. Amen. At bilang conclusion sa ating mensahe, ang pagsunod natin kay Kristo ay mahalaga sa buhay natin bilang anak niya. Kaya sikapin natin mabuti na masunurin tayo dahil nagpapala ng Diyos ang talagang nananalig sa Kanya. Gusto niyo bang palaging biyaya makakutan natin? Dapat masunurin tayo. Katulad sa isang anak, ang anak na masunurin, maraming pagpapala na ibigay ng Panginoon. Pero kapag suway yung bata, pagpapahagod sa pupo niya, hindi pagpapala. Kaya, dapat, tingnan natin ang sinabi ng text natin sa inayaw sa hapon ito na dapat masunurin tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya, unangin natin ang ating sarili. Sinusunod ko ba siya palagi sa aking buhay o paminsan-minsan lang? So, sasagot ito mga kapatid. Naniniwala ba tayo sa pangako ng Diyos sa atin? Na-enjoy ba natin ang kapayapaan ibibigay ng Diyos sa atin? Nagpapasakot ba tayo sa bilang Panginoon sa ating buhay? Hindi yung sagot natin ay hindi. Pero, hindi pa huli ang natin. Mayroon tayong panahon baguhin natin ang pag-uugali natin ng buhay natin. Dapat sumunod tayo sa Panginoon kung ano ang pinag-utos niya sa atin. Dapat ito dapat natin sundin sa tulong ng maraming palata. Nalangin tayo. Nakilang mo na sa langit, ulit na pupuli na pagkasalaman sa pagkihan, malinta. Sapat ang Diyos at pagkis na dakilang Diyos ng Spirit na may kontrol sa lahat ng bagay. Pagkakang maraming salamat po sa amin ito, sa ito. Paging sa amin sa ng pag-aralan, we ought to take out, nakita mo ang mga bagay na dapat natin gawin dito sa tulong ng palataya. Na dapat yung papuri namin sa iyo at patuloy na ibibigay namin. Dapat maniwala kami sa inyong mga pangako. Dapat i-enjoy namin yung kapayapaan sa amin. Dapat magpasabit kami kung ano man ang kalooban mo sa aming buhay. Kaya tulungan mo kami. Na mensahe ito, hindi lang namin narinig, kundi yan din namin sa aming buhay. Bilasan ko din ang munang palataya. Patawad din ay maraming beses sa aming buhay na sinusumay namin ang inyong mga nagpulot sa amin, maraming bagay na binabalawin namin, ay patawad sa pagkukunan namin, sa pamamagitan ng mensahe ito, pinabigay pala sa amin, na palagi namin pagtiwala sa iyo, palagi sumunod sa iyo. Kung sa ganun, mas maraming pagpapala ay binibigay mo sa amin. Kaya, patawad sa pagkukunan, tulungan mo kami, na habang hinihintay namin ang muli mong pagbabalik, magkaroon kami ng pagkakas sa aming buhay, na maalam kami, magpatawaran, patuloy na paglingkod at sa muli mong pagbabalik. Kaya, maraming salamat sa naalala mo sa araw nito. Naway, kung paano mo lang may kasi, is pray. Amen. Ito po sa kayo. Patuloy tayo manalangin mga kapatid, ipanalangin natin ang